Let's get started. First of all, kailangan natin ng pang-root ng phone. Sa pag-root ng phone, meron tayong nagagamit na tinatawag na CF Auto Root. Since wala akong internet ngayon dito, binunot ko kasi. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. LG One Click Root. Yan. Makikita nyo. Mata-download nyo to sa XDA. At siguro lalagay ko na lang yung link para hindi kayo mahirapan. Click nyo lang yung One Click Root. Yan. So, ganito lang ang gagawin natin sa phone. Punta ka sa settings. Punta ka sa settings, general. About phone. Punta ka sa software information and then click mo yung build number ng maraming beses. Ay, pag lumabas na yun na yung developer, punta ka sa developer options. Kung nasa developer options ka na, click mo USB, diba? Okay. So, nga pala kalimutan ko sabihin sa inyo, ito ay gumagana lang sa mga stock KitKat software information. I am running KitKat 4.4.2. Pang KitKat lang po ito gumagana. So, kung marshmallow ka, lollipop, hindi ito gagana sa'yo. Need mo mag-downgrade ng KitKat. So, after doing that, i-plug mo yung USB sa PC, papunta sa phone mo. Ganyan. So, hintayin mo siyang basahin. It is very important na mayroon naka-install din yung driver niya. So, once yung device mo naka-install na, lalabas yun sa PC, click mo na yung start. Ayan. At hintayin mo lang na magsimula. And then, hihingi siya ng permission sa phone. So, click mo yung always. Okay. So, grant nyo lang yung permission sa phone ng USB debug. Makikita nyo ngayon sa PC na ini-inject niya ngayon yung root sa phone. So, sa process nito, magre-reboot siya ng ilang beses. So, nakalagay na yan dyan. 100% done. So, mag-reboot ulit yung phone mo. I-check natin ngayon kung pwede mo na palang bunutin yung phone mo. Pwede. So, ito yung phone. Ito nyo dito. Naan natin yung so, tingnan natin ngayon. Super user na siya. Ito yung palatandaan na rooted ka na. Meron ka ng super user. Okay, so rooted na tayo. Ganun lang kasimple yung pag-root. Basta ikaw ay nasa KitKat. Next thing na gagawin natin ay mag-i-install tayo ng custom recovery. Custom recovery. Para gawin natin yun, kailangan natin ng isang application, yung tinatawag na Flashify. Flashify, matadownload nyo sa Play Store. Sa'yo kung mag-login muna. Meron ako naka-download sa PC. Kuhain muna natin. So, yun, nandito. Kailangan din natin ng recovery file. Yung TWRP. So, meron ako dalawang TWRP dito. Dalawang version. Gagamitin ko is yung 3.1.1. So, meron ako dito. I-download nyo yan sa DXDA. Meron yan. At kailangan din natin ng Flashify. So, may Flashify na rin ako dito. Laging nakasave yan. Yan, Flashify. Lalagay ko muna sa phone ko. Wait lang. Tatampo ka mamati? Ha? Ma, tatampo sa'yo. Okay. So, copy lang natin sa root storage yan lahat. Flashify, root storage. Okay na yan. Tapos, yung recovery ng F400. Okay. 12 MB. F400.
So, once nandiyan na lahat yan, exit na tayo. Balik tayo sa phone. Okay. Manager, yun. Go to File Manager. And all files, internal. And install nyo lang yung Flashify. Enable. Install nyo lang yung Flashify. So guys, madali lang to. Open nyo yung Flashify. Accept nyo yung Flashify. Grant nyo yung super user kasi rooted na kayo. Okay? And tawag dito, flash kayo recovery image. Choose file. At punta kayo ngayon sa File Explorer. Hanapin nyo yung recovery image na download natin sa storage. SD card. Ito yon, recovery image. Click nyo lang yun and then, yep. Hintayin nyo lang siya mag-flash. And then, click mo reboot na. Yan. Pag nag-boot up siya, okay. Pag hindi, sabihin, yun. So, syempre swipe natin allow. Andito na tayo ngayon sa TWRP. Gawin muna natin ngayon, magre-reboot muna tayo sa system. Papakita ko sa inyo, once na meron ka ng TWRP, pwede ka na ngayon mag-flash ng custom ROM. Custom ROM, madadownload nyo rin siya sa XDA. Bibigyan ko kayo ng link. Naka-zip file siya. Zip file siya, ikakopy nyo lang yung buong zip file na yun, hindi nyo siya i-extract ha. Huwag nyo siyang i-extract. Buong zip file, ikakopy nyo dun sa internal memory nyo. At kanina ginawa ko na po yun. Okay. Para makaboot ka sa recovery, click mo yung Flashify. Uli. Tapos, okay. Click mo yung Flashify. Then, punta ka rito. Sa may 3 dots, click mo yung reboot to recovery. Okay. Para hindi ka na gumamit ng button combination. Lalo na pag yung buttons mo tulad nito, hard press na. Mahirap. So, mapupunta tayo dito. Gagawin natin ngayon ay mag-i-install tayo ng custom ROM. Click nyo lang yung install at hanapin nyo yung ROM na dinownload nyo. Ang dinownload kong ROM ay full mix ROM 8.0.2. Click nyo lang siya and then swipe to flash. Ito naman yung pag-install ng ayan, custom ROM. Pinapakita ko sa inyo. So, ito siya. 8. Tingnan natin. Full mix ROM version 8.0 gawa na expert. Next, continue to installation. Piliin nyo yung version nyo, Korean F00L. Okay. Stock value lang tayo. Stock value lang tayo ng thermal config. Or use log, pwede rin. Pero palagay ko stock value lang. Okay na ako. Pipili ka ngayon sa super user. Mas gusto ko piliin yung Magisk. Pili ka ngayon ng mga gusto mong idagdag. Okay, music player. Ayo. Pipili ka pala ng mga ayaw mong idagdag kagaya ng quick memo. Hindi ko gusto yan. Smart cleaning, smart doctor, smart notice, smart share cloud, weather, other apps. So, okay. Sound boost. Siguro ito na lang piliin natin. Asia tayo. Default lang tayo. Okay. So, install na natin. Ngayon, ini-install niya na ngayon yung system. Ang full mix ROM 1.8 GB to. Mataas siya dahil kompleto na siya. Hindi ka na magda-download o mag-install ng
G-Apps, G-Apps tama, Google Apps. So, wait natin siyang matapos. Post ko muna. So, ito na yung continuation ng pag-install natin ng custom ROM. Nakorap pala yung ano ko, napuno yung memory ko kagabi. So, ito na yung LG G3. Nalagyan natin ng custom ROM. This is how it look like. I am running full mix ROM 8.0. And upon checking, ito ay ito ay very stable tong ROM na to. Very ano to. Kung ako mag-suggest sa inyo sa G3, ito gamitin yung ROM pag sa LG G3. Maganda siya. And then let's look about phone. And software info 6.0 pa rin siya. Marshmallow. Yun guys. So wala na rin siyang bloatwares. Yan, malinis na malinis siya. Wala nang Korean variant. Hindi mahalatang Korean phone. Korean variant. Dahil sobrang linis niya. So guys, sana nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo. Kung ito yung nakatulong sa inyo, huwag kayong maging maramot. Mag-like naman kayo at mag-subscribe. Thank you.